8 ng umaga? 8:20 a.m. Okay. Akala ko madaling araw eh. At least hindi naman pala ganun kaano. Ayan. Hello po kay Sir Ariel. Ayan. Kamusta po Sir Ariel? Parang mas healthy ka na ngayon. Naka-recover na. Hello po kay Sir Marlon and kay Ma'am Carol. Parang puro mga boys pero meron isang Diyos ang nagbukas ng camera. Hi, Maxi. Hello po sa lahat. Ayan, maganda po yung ating pag-uusapan. Di ba, Ma'am Carol, nakita niyo ba yung title ng ating pong topic for tonight? Nakakatulong po sa atin. So, dito po sa business natin, ginagawa natin, is hindi lang po yung kung paano tayo kikita. Okay, pag-usapan din natin, paano ba natin i-manage yung kinikita natin? Kasi dun po kasi karamihan nawawala, no? Kumikita ng kumikita, pero they forgot naman po kung paano ba tamang i-handle yung ating pong kinikita. Ayan, hello Kiro, isa sa mga Gen Z natin. Ayan, okay. So ito na po, hindi ko na po patatagalin kasi ako excited na ako marinig ang ating pong napakagaling na coach. Ayan, hello po Ma'am Roda. Ayan, hindi ko lang po siya mag-open camera para ma-highlight ko. Ayan, nakita ko na yung ating pong napakagandang coach. At ano to eh, alam niyo po ba, ito atang master niya. Parang pinaka-master niya itong topic na to kasi ano eh, by experience po, hindi lang po basta yung inaral niya or natutunan niya to. Through experience, i-share po niya sa atin. Okay, pakinggan na po natin ang founder po ng Team Stars. O, di ba talagang stars talaga? Okay, kaya talaga makita niyo na kung gaano ka-star ang ating pong coach for tonight. Okay, at ang napaka sipag po nito, totoo lang, napaka-healthy pa, marathoner. O, di ba? Kagaya ko, kaya na siya medyo mas bumabalik. Ako, babalik pa lang. Eto na po, Coach Annie Di Malibot. Hello po, Coach Annie. Hello! Ayan, thank you naman. Thank you so much, Miss Janet, sa great introduction mo. Actually, ah medyo maano tayo ngayon, no? Dahil mabilis lang itong ating ituturo. So, kung sino man yung nakapakinig last time, I hope na yung iba nakagawa na ng kanilang mga ledger. And bago ako mag-start, mag-gallery muna ako. Tingnan ko kung sa mga nandito, no? Ayan, si Sir Albert, Sir Ariel, Sir Marlon, si Ma'am Carol, ah si Sir Maxis, si Ma'am Rhoda, Miss Lucille, yan, si Kiro, ang aming bunso, Mary Rose, and si Gilbert na taga USA. So, good morning, good afternoon. Ayan, sa inyong lahat. So, yun, kilala ko lang yung sarili ko, no? So, matagal na rin ako dito sa JC. At siguro din, qualified din naman ako magsalita sa inyo kasi I've been in the business for magti 30 years na ako sa traditional business namin. So, medyo madami ng experience with regards to finances and sa mga budgeting niya, sa mga savings niya. So, I hope na may matutunan kayo ngayon pa lang. So, at saka ina-assure ko na may matututunan talaga kayo kasi we are learning from each other naman and talagang uh, through my heart ito at saka experience na rin. Okay, so mag-share lang ako ng screen. Ayan, wait lang. Wait lang ayusin ko to. Hindi pa pala siya nakaano. Wait lang po. Alright. Ayan. So, ito yung topic natin. So, effective budgeting and saving strategies. But before that, uh, in addition to my introduction, so I am a housewife din. Housewife din ako, businesswoman. And I have, ito yung family ko. Papakilala ko sa inyo. So, ito yung husband ko. I have 4 children. And lahat po sila grown up na. So, yung panganay ko ito, si Kit. So, marketing management siya sa UST. Lahat sila nag-aaral. May 3 na akong apo dito sa panganay. And then, itong second, si Abby. So, fine arts advertising naman siya. So, siya yung nagmamanage naman doon sa office ko ngayon. So, siya yung nandoon at the same time. Meron din siyang online business din. So,
And then ito naman yung pangatlo si Dr. Andrea. So, doktora na rin siya ngayon. And ito si AJ, so third year IT student. So mayroon pa po ako isang student. So yan yung family ko and from family of 6, naging 10 na po kami. Ayan. At iba-iba po yung mga ginagawa din nila. Ito si Doktora at si Abby. Yan yung mga anak ko so far. And then Vestidura Trading yung company name namin. Nag-start kami 1995 until now. Kahit nag-pandemic, dire-diretso pa din. So, mamaya ikukwento ko sa inyo kung ano yung pinagsimulan ng Vestidura Trading, kung gaano ka, ano ba to, yung patience na nangyari, consistent and everything. So, di ko napapatagalin. Siguro enough na yung introduction ko sa inyo. And Rotarian din ako. Kaya, so, yon. Maraming busy ako pero nagagawa ko pa rin itong negosyo na to. At ituturo ko nga to sa inyo, no, yung effective budgeting and saving strategies. Medyo I need you to take notes. Kasi kumbaga sa ano, medyo ano to kumbaga sa ano, ito yung ginagamit natin in our daily lives talaga. So ito yung basic na minsan nakakalimutan natin. Okay? Kasi ito yung achieve financial stability with purposely spending. So paano tayo mag-budget, paano mag-savings, paano mag-spend. So nandito lahat to. Simple to but talagang tatago sa atin kasi every detail po matututo tayo. Pati ako matututo ulit. Why budgeting and saving matters? Yan. Bakit nga ba kailangan mag-budget, kailangan mag-saving? Budgeting is about prioritizing needs, business growth, savings, and wants in that order. So kung makikita nyo yung ano nito, yung order nito ha. So kailangan natin tandaan kung ano yung kailangan nating gawin. Ito yung budgeting, yung needs, business growth, savings, and wants in that order. So makikita nyo yan. With a clear plan, you can build a business, secure savings, and enjoy life without financial stress. Kasi alam nyo naman nga sa panahon ngayon, pag wala tayong pera, di ba? Sobrang stress na tayo, lalo na pag mayroong nagkasakit sa atin, mayroong na-aksidente, tapos may gusto tayong tulungan, pero wala tayong magawa because we are financially lacking sa ating mga ano. Kung wala talaga So, walang mapapagkunan at tayo guilty lahat dyan kasi nga, hindi tayo nakapag-save nung para doon sa emergency na ganon. Okay? What is budgeting muna? Ano ba talaga yung budget? Alam nyo na to, but reminders lang ito sa atin lahat. Kasi budgeting is planning how to use income effectively to reach financial goals. So may mga ano talaga tayo na talagang kailangan nating malaman paulit-ulit kasi paulit-ulit natin itong ginagamit o ginagawa sa araw-araw nating buhay. At ang core principles nito, yung unang-una yung needs. Alamin natin yung needs. Second, yung business or side hustle or investment. The third is savings and fourth is wants. So, kailangan sunod-sunod dito. Walang pwedeng mauna. Basta ang first palagi yung needs mo, yung business mo, yung savings and wants. So, iisa-isahin natin yan mamaya. And then, budgeting helps ensure essentials are covered first. Then, creates room for growth and financial freedom. So, yun ang kinakailangan lagi natin na magkaroon tayo ng financial freedom. So, kasi ang dami-dami nating kinikita pero sasabihin na wala pa rin Kahit 20 years ka na nag-work, wala pa din Maganito ka. Wala wala akong puhunan So, ganun palagi yung sinasabi natin kasi kulang at kulang yung ating income. Kasi nga, hindi natin nababudget ng maayos. So, updating budgeting method. Ito na yung sinasabi sa inyo. Ito yung 4. Tandaan nyo lagi itong 4 na to. Needs. Number 1, business, savings, and wants. So, ano ba talaga? Kailangan mo talagang, hindi pwedeng mauna yung isa. Kailangan laging sunod-sunod dyan. At yung sa needs, makikita natin yung essential expenses. Di ba? Kahit nung elementary na pag-aralan, ano yung basic needs, di ba? Food, clothing, and shelter. Laging sinasabi natin yun. Pero ngayon, ang dami ng pangangailangan. So, essential expenses, house or rent,
food, groceries, clothing, bills, education. Ano yung mga bills? Mga Meralco, kuryente, yung electric bills, wifi, telephone. So, ang dami nang dumagdag na talagang kailangan. And lalo na yung education ng ating mga anak kung may anak na kayo. Or education ng mga kapatid kung mga breadwinner kayo. So, importante yan. So, it allocates for business startup or investment side hustle. Ito naman yung sa business, no? So, ito yung business, kailangan mag-allocate ka para makapag-start ka din ng investment mo, side hustle or stocks. Okay? And then savings, build an emergency fund and save for future goals. So, isa-isahin natin yan. So, ipinapakita ko lang sa inyo kung anong mga ibig sabihin dito kasi minsan nakakalimutan na natin, di ba? Ano naman yung wants? Ito yung mga non-essentials like dining out, entertainment, travels, etc. Yung parang gusto mo lang. Kahit meron ka ng ang dami-dami mo ng bag, ang dami mo ng LV, ang dami mo ng sapatos, ang dami mo ng damit, pero gusto mo lang na para sa happiness mo, which is hindi naman masama yun. Kasi gusto mong maging masaya, gusto mong i-reward yung sarili mo, gusto mong, alam mo yon, hindi masama. Hindi masama yung mga ganong bagay. Pero, yun nga, sinasabi ko lagi, maging wise spender. Kung hindi naman kailangan, wag mo nang bilhin. Okay? So, ito yon, updated budgeting method. Again, yun, basta ito, lagi kong inuulit-ulit, needs, business, savings, and wants. Example, may sweldo ka na $1,000 per month. So, equivalent yun mga 55,000 in peso, di ba? So, mag-allocate ka sa needs mo, $500. Sa business mo, $200. Sa savings mo, $150. And wants mo, $150. So, allocation. So, kailangan, alam mo, i-budget dito pa lang sa sweldo mo, iba-budget mo na siya. So, yung sa setting up needs, yan. Nasa needs na tayo, no? Essentials required for day-to-day living. Ano-ano yan? Yun na nga yun. Binanggit ko kanina, yung food, groceries, house, rent, clothing, utilities, education, transportation, etc. So, ang ginagawa ko before pa lang sa sarili namin nung, kasi nasa ano ko kung sa nasa business nga kaagad nung 1995, nag-start up kami ng business. Though employee ako ng 5 years, and then saka kami nagtayo ng business. So, basta na may experience na rin kami about yung pagiging employee, employer. So, kaya alam ko na rin kung paano i-manage yun yung staff. So, kasi nag-work din ako. Naranasan ko yung maging employee. Ngayon, ako naman yung employer. So, ginawa ko, isinulat ko lahat ng kailangan. So, parang Excel sheet or ledger or notebook. So, parang isusulat niyo yung priority. Let's say sa needs. Ano yung priority mo sa needs? Food ba? House ba? Clothing ba? Utilities, education, transportation. So, according to priority. So, lagay mo siya, number 1 ko, halimbawa food. Number 2, yung rental. Number 3, yung education. Number 4, yung clothing. Number 5, yung utilities. So, lahat siya naka-organize. Isusulat mo kung ilan yung kailangan mong i-allocate dyan sa needs mo. Hindi pwedeng sa isip mo lang gagawin. Siyempre, mas masarap pa rin yung sinulat mo para pag may review. Kaysa doon sa isip mo, minsan nakakalimot tayo. So, nakakalimutan na natin na yun, mayroon na palang ganun. Okay? So, yung budget tip dito, ensure that needs don't exceed 50% of your income so there's room for growth. So, kung 50% yun, $500, di ba kanina? $500. So, i-allocate mo, magkano yung sa food? Out of $500, magkano yung sa house, magkano yung sa education, magkano yung sa transportation. So, alam mo kung saan mo ilalagay yung $500 mo as per your needs. Nagigets nyo po? So, ano lang to? Madali lang to. At madali lang din gawin. Mas lalo nga madali kung isusulat talaga. Okay? Now, example nun, if income is 1,000, allocate up to 500 for essentials. So, yun siya. So, 500 allocation ko kasi 1,000 lang ang sweldo ko So, 500 na kaagad sa needs. Okay? And then, sa ano naman, sa business, investing in
business. So magkano naman yung sa business ko? Yan. Funds allocated to grow income, including starting a side hustle or investing. So ilan nga yung percent para dito, 'di ba? 20% of that income allocated for business. So wag niyong tanggalin 'to. Kasi lalo na nga nasa dropshipping business tayo, and thank God kasi yung puhunan dito sa business na to napakaliit lang kung tutuusin compare sa traditional business, 'di ba? So, gawin nating productive yung ating magiging business dito. Wag lang yung basta ka lang nag-business, okay? So, setting aside money for business, supplies, inventory, or investment. Yun na nga yung sinasabi ko. And sabi ko nga, yung budget tip dito, so set a fixed percentage. Like say, for example, na 20% for this category to consistently build income stream. Wag kang matempt na bawasan itong percentage na to, okay? Kailangan fix mo lang siya na 20% talaga yung ilalagay mo dito as your budget, okay? And with the 1,000 income, allocate 200 to your side hustle such as dropshipping business. So may puhunan ka. So kailangan may puhunan ka lagi na hindi mo siya gagalawin, papaikot-ikutin mo yung puhunan mo para lumago. Huwag mong babawasan agad-agad. Okay? And then next. Next na tayo, number 3 na tayo, building savings. Building savings, ayan. Funds for an emergency fund, future goals like car, home, or travels or whatever, and financial security with clear amount of deadline. So, ibig ko sabihin dito na kailangan may deadline ka. Hindi pwedeng may goals ka nga, may plan ka nga doon sa savings mo, pero hindi mo naman ginawa, hindi mo naman in-achieve. So, kasi sa akin, yung experience ko, so, nag-business kami, so walang-wala din kami. So, we started business, talagang wala. By faith kami. So, lakas lang na loob talaga yung aming puhunan dito, yung diskarte, tsaka syempre yung faith kay God, so prayer and then action. So, kapag makakakuha kami ng commission, kasi dollar earner kami eh, so hindi agad kami nagbibibili. Okay? Wala munang bili. Kumbaga sa higpit sinturon hanggang wala. So kasi kailangan ko ma-achieve yung goals ko eh, yung dream board. So kailangan lagi may dream board tayo eh. Nasaan na yung dream board ninyo? Baka lukot-lukot na. Sabi nga ni Boss Joe, pag lukot-lukot na yun, ibig sabihin, nakalimutan mo na yung dream board mo. So, ang ginagawa namin talagang ikot-ikot lang. Yung savings nandun pa din. Kasi ang goals ko every year may goal kami. Let's say for example, ang goal namin, nag-apartment lang kasi kami. So goal ko, gusto ko munang makabili ng kahit condo man lang, 'di ba? So yun muna. Tapos sunod doon, kailangan kong bumili ng kotse. Kailangan kong ganito. So at syempre may mga anak na kami no. So iba-iba yung priority. So kailangan pa rin may savings. Para na sa gayon, hindi ka kumbaga nandun ka sa linya na maa-achieve mo talaga yung goals mo. Okay? So wag mo din babawasan ito. Okay? Ayun nga, emergency fund, retirement, savings, vacation fund. So, dyan mo yung lahat yan kukunin. Hindi mo siya pwedeng kuhanin doon sa needs. Hindi mo siya pwedeng kuhanin doon sa business. So, dito mo lang talaga siya kukunin. Okay? And, yung budget tip natin, aim to save at least 10 to 15% of income. Set aside 150 from 1,000 for savings, which builds a financial cushion over time. So, save, yung lagi natin sinasabi, save before you spend. Bakit ko sinabi yan? Guilty tayo lahat dito, di ba? Minsan, nauuna yung spending natin bago mag-save. So, bago ka mag-spend, talagang isipin mo muna lahat. Minsan kasi nauuna talaga, guilty tayo dyan lahat. Minsan, sasabihin mo na lang, ay wala nang natira eh. So kulang na talaga eh. Hindi ko kayang mag-save ng ganito kalaki. Kulang kasi sa needs, kulang sa business. So wala talaga. Pero gastos ka ng gastos. Gastos tayo ng gastos. At the end of the day,
wala nang natira. So, tapos may matira man, pero hindi na yung goal mo na makasave ka ng 20% or whatever, what percentage yung inallocate mo. Kasi nga, nagasta mo na. So, ang mangyayari niyan, ay, ito na lang natira, ito na lang sisave ko. So, nawala na yung goal mo. Okay? So, yung budget mo nasira na. Kasi may goal ka eh. Tapos sinira mo. Kakagasta mo. Di ba? Wag tayo masyadong gastador. Di ba? So, kasi nga minsan na-allocate sa wants. Allocating for wants. So, dapat mayroon talaga sa gusto natin. May allocation din. May savings ka din para sa wants mo. Ano ba yung wants? Ito yung mga non-essentials that add enjoyment but aren't necessities. Yung sinasabi ko kanina, so, siyempre masaya ka kung bumili ka ng LV, oh, branded yung ano mo, di ba? Gucci, may sombrero ka, may Louis Vuitton ka na sapatos, ganyan. So, minsan hindi mo pala kailangan, parang nainggit ka lang kasi oy nagbibilang sila ng LV, oy nagbibilang sila ng Gucci, nainggit ka. So, ang dami mong binibili na alam mo na hindi naman talaga kailangan. Let's say sa bag, ako guilty ako dito kasi minsan may bag na ako, bibili pa ako. Hindi mo naman sasabay-sabayin yung suot ng bag, di ba? Depende yun sa get up mo pagka-aalis ka. So, kung ano, hindi talaga siya necessary kaagad na bibilihin mo. Let's say, for example, usong-uso yung online selling, yung Shopee, Lazada, Amazon. So, pag may mga sale, ang ano natin, masyado tayong minsan excited. Masyado tayong, kumbaga sa ano, impulsive. Yan, yung mga word na yun, impulsive, excited, na mabili mo yung bagay niyo kasi mura. Sale siya. Okay? So, ang dami mong in-order. So, naipon siya dito sa bahay. So, hindi mo naman nagagamit. So, at the end of the day, na-stuck lang siya. So, useless yung ibinili mo. So, ang sinasabi ko lagi na kailangan nating, ayan, isipin natin kung wants pa ba yun o needs pa ba yun. So, wants lang talaga. Mangyayari ng gusto mo lang. Kasi may ginayahan ka, nainggit ka. So, wag tayong mainggit doon sa alam natin hindi naman natin kailangan. Wag na muna natin bilhin. Dahil yung budget natin masisira. Kasi may ina-achieve nga tayong budget eh, okay? Kung madaming-madami na talaga, why not? Ang dami ng ipon eh, why not? Hindi naman natin dinideprive yung sarili natin na sundin yung wants natin. Pero minsan nasa lugar, di ba? Kasi katulad nito, yung dining out, entertainment, hobbies, travels, misa sa dining out, yung sa kasi ako noon, dahil hindi pa nga kami ganun ka-well off noon, talagang bago pa lang, so bihira kaming lumabas talaga. So since na mahilig akong magluto, yung ibibili ko ng, halimbawa, order ka ng sinigang na bangus, di ba? Sa labas, pero pwede mo naman lutuin yung sa bahay. So, nakatipid ka, masarap pa, malinis pa. So, mamalengke ka, mas marami kang mabibili dun sa 1,000. Pero pag bumili ka, nag-order ka, ang konti lang nung mabibili mo. Ganon din yung sa dining out with the friends, di ba? Minsan napahalo ka lang o napasama ka. So, alam mo yun lang yung alam mo yun lang yung budget mo, excuse me. Yung budget mo. So, kung magtitipid ka at gusto mo yung sumama, mag-allocate ka lang sa sarili mo na, oy, ang budget ko lang 1,000 sa sarili ko. Hindi naman magtatanong yung kasama mo kung bakit yun lang ang kinain mo eh. 'Di ba? So, yun yun. So, limit yourself sa spending natin. So, wag tayo yung basta-basta na lang bibili kasi minsan talagang hindi naman natin kailangan. Ganun din sa entertainment, sa hobbies natin. Minsan yung hobbies natin sobrang iba din. Yung iba nag-goal. So, okay lang doon sa mga talagang kayang-kaya nila. Pero yung sa mga nagsisimula pa lang tayo, yung travels, maghalaga din yan. Masaya talaga. Pero pagdating ng after a while, naka-travel ka, pag-uwi mo nga. Di ba may mga ganyan eh. Guilty tayo dyan eh. O, nakapag-travel ka nga, masaya. Pagdating mo ulit ng Pilipinas, wala na ulit budget. So, kakayod ka na naman. Okay? So, mag-allocate tayo for that. Ipon-ipon muna. And then, budget tip nga, keep this to a smaller percentage to avoid overspending. Kaya nga 15% lang eh.
para ma-avoid natin yung overspending natin. Kasi minsan sa wants natin, nakakakuha tayo doon sa savings, nakakakuha tayo doon sa business, nakakakuha tayo doon sa needs. Dapat hindi. Huwag mong pakialaman yung category ng isa, dapat nandun lang siya. Yung para kay Juan, kay Juan, kay Pedro, kay Maria, kay Maria. So, ganun lang dapat. So, example nga, yung spend 150 of a 1,000 budget on fun activities, ensuring it doesn't impact business or savings. So, wag kang hihiram doon sa isang category para lang ma-supply or maano yung wants mo. Masunod lang yung wants mo. Okay? Madami bang guilty? Sorry ha. Guilty din ako dyan. Lahat tayo. Lahat. Okay? So, parang reminders to sa atin. So, practical tips for sticking to this priority. So, malapit na tayo matapos at talagang ito, sana ma-apply natin lahat ito, no? Ayan. So, ito tayo. Automate savings and investment. So, set automatic transfers to your savings and business accounts. Ang masasuggest ko lang dito, yung para talagang makita mo yung savings and business accounts mo o yung ipon mo, ibukod mo ng account. Let's say for example, marami kang bangko. Let's say, yung savings mo, nilagay mo sa BDO. Yung para sa business mo, ilagay mo sa BPI or kahit parehong bangko pero magkaiba ng account. So para nakikita mo, monitor mo kung ilan na ba yung napunta doon sa savings, ilan na ba yung napunta sa business. So para walang pakialaman, 'di ba? Wag natin pakialaman. Kasi let's say for example tayo natatrack natin, kailangan i-track natin weekly to stay within limits for each priority. So let's say for example, nasa JC tayo, 'di ba? 'Di ba ang check-in natin every week? So from the check, pwede mong ilagay o pwede kang mag-save dyan. Let's say, itong portion na to sa niche, yung portion na to sa savings, yung portion na to sa business, yung portion na to sa ano natin, sa wants or yung kung ano man yung ating naka-goal, di ba? So tayo, sa dropshipping kasi makikita natin, weekly ano tayo, so weekly pwede tayo maghulog. So pwede kang maghulog doon sa savings, pwede kang maghulog doon sa business. So, iba-iba mong account para na monitor mo. O kaya, maggawa ka din ng ledger, o ito na yung ilagay ko dito. So, kahit hindi mo hawak yung passbook mo, alam mo kung ilan yung inilagay mo doon sa 4 categories na yon. Okay? So, ganon. Tip lang yon. Kasi ako hanggang ngayon nagsusulat ako eh. At my age, 60 years old na ako, senior citizen na ako, no? Pero hanggang ngayon ginagawa ko yan. Naglilista ako monthly. Magkano yung expenses ko nung, January na, February na ngayon. Magkano yung expenses ko nung January? Magkano yung expenses ko magiging expenses ko na February? Nagkakaroon ako ng comparison. Uy, ang dami kong nagastos dito sa ano ko na to Sa food ako dumami Uy, ang dami kong nagastos dito sa ganito ko sa wants ko. Na wants ko na ito lang ito. So, may comparison ka. Gawin mong para ka laging nag-check. And then, from there, makikita mo yung budgeting mo maayos. So, mag-compare ka lang, magsulat ka. Kahit ako, minsan sa phone ko muna sinusulat, ba may notes doon. Hindi ko nakakalimutan every day. May lista ako, February 19. Nagpunta ako sa HOF, nagpunta ako, ito yung pamasahe ko, ito yung nagastos ko, kumain ako ng siomai. Even 1 peso, lagay mo. Ganun ako hanggang ngayon, yung pa rin yung practice ko. Hindi sa nagtitipid ako o whatever, but nakikita ko kung ano yung galaw ng gastos ko doon sa pera ko. Kasi pera ko yun eh. So, nasa na. Minsan kasi, lahat kayo, alam ko naranasan to. Minsan sa Meldo kayo, 5,000 halimbawa. Makita nyo na lang 1,000 yung pera nyo. Minsan magtataka kayo, saan kaya napunta yung pera ko? Di ba? Nagtatanong ko, saan napunta yung 4,000? Ngayon, kung nagsusulat kayo ng expenses nyo daily, alam nyo kung saan napunta yung pera nyo. Yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa ko. So, example, if you see your overspending on wants, redirect the amount, that amount toward your business or savings goal. Isipin nyo lagi na may savings at business ka as per your dream board. Okay? So, i-check nyo palagi.
And applying the four principles, so matatapos na tayo. Paano nyo i-apply? Example, mag-ano ka ng scenario. Ayan, scenario dyan has 1,500 monthly income, dollars. Okay? Scenario lang yan. So, si John naglagay ng sa needs niya ng 750 for education, rent, food, and bills, etc. Kung ano yung needs na nilagay natin kanina. And then sa business, nag-set aside siya ng $300 for his online store. Okay? Sa online store niya, okay, sa dropshipping natin, so dagdagan mo ng account mo. Nagdagdag ka ng isang account. So, ayan. Savings, John saves 225 in his emergency fund at saka yung future goals niya. So, yun ang savings niya. Hindi niya tinanggal yan. Once he uses 225 for dining out, entertainment, and travels, etc. Ano yung outcome? By following this structure, John builds his business and savings consistently. Kasi hindi niya ginalaw, hindi niya pinakialaman yung mga savings na para doon sa per category natin sinasabi. So, ang outcome nun talagang maganda, maayos. So, ang key takeaways, okay, ginawan ko na lang kayo ng takeaway ninyo na pwede nating anuhin. So, yun na nga, follow the order, okay? Needs, business, savings, and wants. Tandaan nyo lang, apat lang yan. Apat lang, tatandaan nyo. So, follow the order. Budgeting with purpose helps grow wealth, secure savings, and enjoy life. So, siyempre, pag maganda yung budgeting mo, very smooth yung ano mo, kung maganda yung budgeting mo, talagang may enjoy mo. May enjoy mo lahat. So, hindi mo kailangan pakialaman yung isa. Kasi may naipon ka eh. Yung wants mo, masusunod mo. Kasi may naipon ka. Hindi mo kailangan pakialaman sa business or sa savings mo. Ayan. Follow the order, budgeting, consistency matters. Stick to these priorities to see financial progress. And the key to financial success is consistency. Yun ang ginawa ni John. Consistent siya. So tayo dapat maging consistent din tayo sa pagbabudget at pagsisave. And small, consistent steps over time will lead to big results. So magkakaroon ka ng financial freedom. Yun naman ang gusto natin eh. Ma-avoid yung stress natin. Kasi alam mo may kukuhanan ka ng pangangailangan mo lahat na sinabi natin. Big results yun. So achievements mo yun. Diba? Napakalaking achievements na yun sa atin. Try nyo lang. And ito yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. At sana sa inyo din. Maging frugal tayo. Be frugal. Hindi na matipid. Magsa nung matipid, in a sense na hindi naman maapektuhan yung maging kuripot o what. Iba din yun eh. So being frugal means spending wisely. Prioritizing essentials and avoiding unnecessary expenses while still enjoying life responsibly. Okay? Is this strategy to build the life you want? So pag na-follow mo to, talagang wala kang magiging problema. Inuuna, sa Tagalog, inuuna ang mahalagang bagay at iniiwasan ang hindi kinakailangang gastusin habang patuloy na nag-i-enjoy sa buhay ng responsable. Okay, tinagalog ko lang yung English ha. Para lahat maintindihan natin, unahin natin yung talagang kailangan. Yung kailangan. So remember, every peso or dollar you save is a step forward to a brighter future. Be frugal and still be generous. So, hindi naman porket matipid ka, magdadamot ka na. So, syempre, mabait ka pa rin. So, pag may nangangailangan, saan mo kukunin yon? Kaya nga, saan nyo kukunin niya pag may nangangailangan? Saan nyo kukunin? Sa savings ba? Sa business o sa wants? Isipin, assignment nyo yun ha. Saan nyo kukunin pag may nangangailangan? So, ako, pagka gano'n, siyempre, papasok doon yung sa konti savings mo o doon sa wants. So, pwede kang kumurot-kurot doon. Kasi nangailangan, pero dapat kunin mo yun doon sa emergency fund. Saan nagpo-fall yung emergency fund? So, tingnan nyo, review nyo yung sinabi ko. Saan nagpo-fall yun? Kasi nandun yung emergency fund natin. So, yun siya. So, may assignment kayo ha.
Ayan. Question and answer tayo. So ito yung sinasabi ko lagi nga na, yun nga, maging wise spender. Be a wise spender. So kasi kailangan natin talaga na isipin muna natin kung bakit natin gusto yun, bakit natin bibilhin yun, ano ba yung kailangan ba to? Sa mga anak natin, minsan walang tigil yung mga anak natin, di ba? Pag nag-grocery tayo, ako ang ginagawa ko noon na nag-grocery kami, ano, sige lang, diretso lang. Ilagay nyo lang sa postcard. Siyempre, ano yun, ayaw ma-deprive yung anak mo eh. Sige, kuha lang. Tapos sasabihin ko sa kanya, sige, ano muna kayo doon, kumain muna kayo doon. Ako na magbabayad. So, siyempre, ano ko na yon sasalain ko na yon kung ano yung mga nilagay nila. So, pagdating nila sa sa bahay, Ma'am, nasaan yung binili kong ganito? Sabi ko, ano ko lang yung budget natin eh. Yung importante lang binili ko. So, mayroon naman kayo dyan tig-iisa. Tig-iisa. So, hindi ko naman din-deprive yung gusto nila na kunin. Binili ko rin naman sila tig-iisa. Halimbawa, tig-iisa, tig-dalawa. Kasi ang dami nila kinuha talaga eh. Minsan may 10, may 4, mami, ito sa akin, di ba? Kaya minsan ayokong, huwag kayong magsasama ng anak kapag mag-grocery. Ayan, kasi mapapaano yung budget ninyo. Pero ako, strategy ko yon. Sige, kain muna kayo dyan. O, scrutinize ko yung mga inano nila, mga kinuha nila doon na nakalagay sa postcard. So, yun lang. So, kung may question kayo, and kung itatanong ninyo, ano yung, ma'am, paano kung halimbawa kulang talaga yung budget? Wala talaga akong mababudget, puro dito lang mapupunta. So, paano yun kung wala? Dito papasok ang extra income, extra business, side hustle, na ito na ngayon yung ginagawa natin. Kasi, like for example, yung mga OFW, so, I salute sa mga OFW, di ba? So, minsan sabi ko nga, nakausap ko nga, ang natitira na lang daw sa kanila resibo. Di ba? So, wala na sa kanila para sa sarili nila. Kasi, yung sacrificial ano natin sa mga family natin, so nandun. So, kaya tayo nagkaroon ng isip or nagpapasalamat tayo sa JC, sa House of Franchise, na binigyan tayo ng chance na magawa itong negosyo na to kasi malaking tulong ito pare-pareho sa atin. So, i-maximize natin kung ano yung ino-offer ng company at yun nga, yung magkaroon tayo ng extra income para yung budget natin, yung goals natin na matupad yung ating dream board na inaasam natin na talagang matupad. So, yun lang at nagpapasalamat ako sa opportunity na to na binigyan niyo ako ng time para may share ko rin sa inyo yung ah, itong ano ko, itong experience ko at the same time. Yun nga, kung gusto ng kwento, kukwentuhan ko kayo. Gusto niyo pa ba ang kwento ko tungkol sa business ko? Sinong may gusto? Ayan. Konti lang, konting kwento. So, nag-graduate ako sa Mapua, MIE ako, and then namasukan ako for 5 years sa garments kasi IE ako. And then, so nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng business kaming dalawa ng asawa ko. So kinasal na kami ng 1990. So nag-work ako, pareho kami nag-work, dental naman siya. So ako naman sa manufacturing ako, si MIE ako eh. And then, yung isang company namin, yung isang partnership namin, nag-close siya. But all the clients ko. So, ayoko namang mawala yun. So, doon kami nagkaroon ng chance na ipagpatuloy yung company at our own company name. So, that was 1995. So, yun yung lakas na loob. Nawala akong puhunan kasi employee, ano bang mangyayari sa employee? So, yung minimum pa noon, ang liit-liit lang, di ba? 64 pesos a day. Okay? Ganun lang yung minimum noon. So, nagtayo kami ng garments and textile. The same time textile, import and export. So, ang hirap ng walang puhunan na umasa ka lang doon sa parents mo, pinahiram ako, yung mga ninong namin, pinahiram ako. Tapos pinalago namin yon and then kada may payment kami. Tapos kada commission namin, ang pinaka-treat lang namin sa sarili namin, kakain kami. Kakain kami dalawang mag-asawa. Okay? Favorite namin, Via Mare, kasi yun ang malapit sa Makati. So, doon pa rin kami kumakain.
So, and then, nagtagal na nagtagal, so effort, hindi kami bumibili. Kada may commission kami, we are not spending anything out of yung, alam mo yun, yung sinasabing wants. Na kailangan namin bumili ng ganito. Nag-jeep kami, nagta-tricycle kami, hindi nga kami nagta-taxi eh. Nagbabas kami kapag nagde-deliver ako ng mga samples, swatches. Yun, kami dalawa magkasama. Wala kaming messenger pa, kaming dalawa lang talaga. And then, hanggang sa, dire-diretso, nagkaroon na kami ng komisyon na minsan $3,000, $5,000, kasi dollar earner kami eh. So hanggang sa lumago na lumago, so hanggang dumagal na nga ng ganitong, nag-asawa kami, nagkaanak, nag-aral sila lahat sa private school. So, hindi kami yung well-off na mayaman na bumili ng kung ano-ano agad. Alam mo yon. So, basta every year na meron kaming kikitain, may goal kami. So, pati yung pag-aasawa ko nga, may ano yun, nakaplan yun eh. Basta tinanong ako sa Rubber World, yung ninong ko, mag-asawa ka na. Sabi ko, ay, sir, wala po akong boyfriend. Pero 1990 po, kakasal ako. Gets mo yon? So, yun yung goal ko. 1990, sir, kakasal ako. So, sabi nung boss ko sa marketing, ay, paano ka naman magkakaasawa? Eh, wala ka namang boyfriend. Sabi ko, yun, alam niyo, sir, basta by fate, 1990, kakasal ako. So, dumating yung husband ko. So, niligawan ako, ganyan-ganyan. Kinasal kami 1990. Tapos 1991, nagkaanak na kami. Tapos 1994, ulit, second baby. 1998, yung third baby. And then 2004, yung bunso. So, 4 naging anak namin, 2 boys, 2 girls. And nakaplan sila lahat. Nakaplano every 3 years. Doon lang sa bunso nagkaroon ng gap. Kasi akala namin hindi na kami magkakaanak. So may habol pa palang isa. So nakaplan lahat. Kaya nung mag-college sila, every 3 years din yung gap nila na nagka-college sila. So yung sinasabi nyo na mahirap, mahirap talaga. So sa umpisa mahirap. Ang hirap ng dinanas namin. Pero later on, you pray to God, ask mo yung guidance ni Lord at iga-guide ka talaga eh. Kasi lahat naman yan galing kay Lord eh. So, maging ano lang tayo, maging good steward. Kung ano yung nasa atin ngayon, yung business natin, yung family natin, maging good steward tayo sa binigay ni Lord sa atin. And nagpapasalamat ako kasi sabi ko nga, hindi ako masyadong milyonaryo, pero milyonaryo ako sa mga anak ko kasi napaaral ko sila in a good school. At lahat sila, wala akong problema kasi laking simbahan sila. So lahat sila nasa choir before, tapos hanggang mga dean's lister sila sa school, sa UST, mga nag-cum laude pa yung anak ko, tapos mababait sila. So, yun ang prayer nating mga magulang naman, kung nasa magulang tayo, kung magulang na tayo. So, ipag-pray din natin. So, lahat yan nakaplan na ibibigay natin yung goal natin kay Lord, and then pag-pray natin, and then achieve natin. Which is na itong budgeting nga, lahat yan application sa buhay eh. Yung plano, yung goals, yung strategy, lahat yan ano yan eh, hindi lang sa pera eh. Pati yan sa sa buhay natin. So yun lang share ko kasi very very yung kung makikita nyo istorya ko, ang dami kong pinagdaanan bago ko na-achieve to. 'Di ba? So, baka maiyak pa kayo eh. So, hindi ko na itutuloy. Yung ganun lang. At pinasok ko nitong business na to, part-time, hindi full-time, pero part-time ko lang ginagawa kasi nga I have business. Kasi kung tutusin, hindi ko na rin naman kailangan masyado to. But, ginagawa ko to because I want to help others na gustong magkaroon ng negosyo in a small way. In small investment lang naman to eh. Pero, small investment in a sense na pag ginawa mo, lalaki. Which is, ganun naman lahat ang negosyo. Magsimula ka sa maliit, pag ginawa mo talaga, may tiyaga ka, may consistent ka, tapos talagang ginagawa mo, always thank God for all that one. Kasi God knows our heart, kung ano talaga yung gusto natin mangyari sa buhay natin, sa family natin. So,
Ayun, gano'n lang and maraming salamat sa ano niyo. Marami akong kuwento about business, about life, and alam ko, yung iba nagsisimula pa lang. So, gawin niyo lahat kung ano yung dapat niyong gawin at gumawa kayo ng dream board niyo, yung goals niyo, yung plan niyo, kung ano ba talaga yung mga plans ninyo. So, kung may question kayo, I can answer your question. Yun lang at thank you so much. So, yan. Mag-stop share ako, Ma'am Janet. Ah, Thank you so much po, Ma'am Annie. Grabe, no? Maraming learnings, guys. marami pa kayo Yan, natutunan. type 2 nga sa maraming natutunan. Ang galing, no? At ano siya, marami kang matutunan at very inspiring po yung ginawa ni Ma'am Annie. Alam ko sa mga parents dyan, no, struggle yun yung sinasabi ni Ma'am Annie na kukuha yung mga anak mo sa grocery tapos hindi mo pwedeng bilhin lahat ng gusto. Diba? So, medyo ibudol nyo muna ng konti. Ay, kain muna kayo doon, ganon. Pero yung pala, aalisin mo na yung mga hindi dapat bilhin. Oo. Okay. Pero still, yun ang tama na Ma'am Ani, no? Bibilan mo pa rin. Kaya lang hindi ko kaya ibigay yun lahat. Oo, Okay. meron pa din. So, Meron pa din. So with that, natuturuan din po ng tama yung mga bata. Ayun, tama nga si Ma'am Lino. May ituturo na naman ako sa mga anak ko po. Oo, marami kayo matutunan kay Ma'am Ani. Siyempre, tsaka idol natin. Imagine yung mga anak niya ha, kumikita na rin. 'Di ba? Si ano, Yes. yung kumbaga habang nag-aaral sila, May mga nag-aaral sila ng side another hustle source of sila, may mga income. sidelines sila. Like say for example, yung anak kong doktora ha, nag-live siya ng one year after nung makapag-board exam siya. So pasado, doktora na siya. Pero ang side hustle niya, nagvo-voice actress siya. So international. So maganda kasi yung boses niya at the same time, nagvi-video siya, binibigyan siya ng script. Tapos sinasalita niya yun with the video. So may kita siya doon in dollars din. And then yung bunso ko, third year college siya, IT, nagko-crochet. So kumikita siya. And Galing. then may mga order siya. Lalo ngayon, sabi niya, nasa ano sila ngayon, ang daming order sa kanila. And then kumakanta sila, may mga gig din sila. So singer din siya. So solo, ano siya, vocalist siya. So, marami siyang side hustle. Yung anak ko nasa office ko. So, pag daytime, nandun siya. So, sumasagot ng mga emails. And then, sa gabi, meron pa siyang extra income na online. Tapos, yung anak ko namang panganay, nasa financial advisor naman siya ng PruLife. So, may kanya-kanya silang portrait ng ginagawa. Which is, in-instill namin sa mind nila na hindi habang buhay aasa kayo sa amin kahit may business kami. So, kami yung may business pero kailangan gawin nyo yung part ninyo. While, yun nga, it takes process. So, while in process, while studying, kailangan meron silang savings, meron silang sarili nilang pera. Hindi lahat aasa sa akin kasi hindi habang panahon may pera ako, minsan wala. 'Di ba? So, kailangan itinuro namin sa kanila. So, mag-save kayo, gawin yung negosyo. Basta marami akong kwento kasi nung nag-aaral ako. So, hindi kaya yung isang oras. So, madami. Pag nakakwentuhan niyo ako, pwede kong i-share sa inyo lahat yan. Okay, next time. Ayan. Grabe, thank you so much. So marami na inspire, no? Again, ang kailangan, ang focus natin, hindi lang po yung kung paano tayo kumikita. Okay, kung paano ba natin i-handle ng tama yun. 'Di ba? Kasi wala useless, nagdagdag ka nga ng income, pero hindi mo naman na-manage how you gonna handle yung pera mo. Okay, so ganun pa rin yun. Ending pa rin. Ay, bakit ganun sabi nila, ano makakatulong yung side hustle ng JC, pero bakit parang hindi naman? Okay, so hindi po problem, hindi po JC ang may problema. Okay, kaya tinuturo po namin yan, yung napakagandang training ni Ma'am Ani. Again, hindi lang po yung kitaan, kung paano po natin i-manage yung ating pong finances. Okay, so may questions ba kayo? Baka meron kayong gusto itanong, di Question. ba? Kung paano Kaya kong ba, sagutin yan. ano, Yabang. sabi no. Pero Ma'am Ani, ako question ko lang, nung nag-start kayo talaga mag-business, talagang magkano lang naging puhunan nyo nun? Actually, ang puhunan namin nun, siguro mga 50,000. O, di ba? Talagang risk, no? I mean, As talagang the start maglalakas loob ka lang. talaga. O, as the start lang. Tapos, nagkaroon na kami ng sales.
Tapos lumaki na ng lumaki. Pinaikot-ikot lamang namin yung ano. Iikot mo lang talaga siya, hindi mo muna Pinaikot siya ko lang. tinatago or ano, anything. Wala, pinaikot ko siya. So, hindi ko Oo. siya, wala akong bangko muna, pinaikot ko muna siya. So, kasi at the same time, siyempre nandun na yung needs, wants, savings, may konti-konti. So, yung savings, pinaka-savings ko doon for the business din. So, ganun lang. So, doon siya umikot. Pero, yung apat na yon kailangan laging nandun yun, yung needs, kasi importante yun eh, needs, tapos yung business, savings, and then wants. Kailangan hindi mawawala yun. And then, dahil nga may savings kami, do sa wants namin, buong family na, pag gusto namin mag-travel, nung meron na kami lahat buong family nagta-travel. Punta na kami sa US, punta kami sa Hong Kong, sa Thailand, sa Taiwan. So, kasama lagi ang family. So, kasi napaghandaan mo, may handa ka. So, Yan yung ano yung sinasabi nila boss na choose your pain. Okay, choose your heart. mm, Okay, like for now sa mga bago nagbi-business pa lang, okay, wag mo na kayo magpaka-relax ngayon. Okay, talagang kayo aralin, attend ng training, paikutin niyo yung kinikita natin dito. Wag mo na po yun dun sa relaxation moment. Kasi after a while, yun na yun eh. Yun ang papupuntahan natin eh. Diba? Sabi natin sila Ma'am Ani on their business, nag-sacrifice ng ilang taon. sacrifice talaga. Diba? Ang dami. Yung first Then business ngayon, namin, talagang ang hirap nun. Talagang, mm, ano tawag nun, yung isang kahig, ng isang kahig. parang ganon. So At talagang, ano kami, talagang tipid na tipid. Yung higpit, sinabi nga habang wala, matuto kang mamaluktot, maghigpit ka ng sinturon. So, yun yung pinakalagi namin basis na yung very, very ano sa akin talaga yung word na frugal, be frugal. Yun talaga yung lagi nasa utak ko, be frugal, maging wise spender. Kasi, yung wise spender, being frugal is being a wise spender. So, isipin mo muna kung kailangan mo ba to o hindi. Huwag mong bilhin kung hindi mo kailangan. kaya lang minsan nangyayari kahit hindi kailangan, ay, okay, kailangan ko to. O, kasi nainggit. Kaya nangyayari, gina-justify yung sarili O, para kasi mabili. nainggit. Gusto rin, wala namang problema yung ano, wag mo namang i-deprive din sarili mo. Kasi kayod ka ng kayod. Gusto mo namang mag-relax. Gusto mo bumili ng isang wallet Okay na, lang yun. na Louis Vuitton o kaya ng Gucci. Bilhin mo, walang problema. Yung basta, alam mo, nandun yung sa savings, doon sa four categories na ito yung sa wants ko. So, kailangan talaga mag-ipon ka. Lagyan mo talaga yung apat na categories na yun. Para pag bumili ka, ay, hindi ko naman binawasan yung savings ko. Dito din sa wants ko eh. So, happy ka. Hindi nagala yung iba, pero still, you are very, very satisfied doon sa ginawa mo. So, rewarding yourself is good naman. Hindi naman kailangang gusto mong kainin yung ano, hindi mo makain kasi nagaano, kainin mo. Ikaw yung nagpapakahirap, di ba? Kainin mo, kumain ka. Be ano pa rin, naging ano pa rin sa sarili mo kasi ikaw yun eh. Okay? Okay, thank you so much. Okay, so isang tip ko lang, lalo na sa mga bago dito, yung if ever, di ba, ang ganda nga ngayon eh. Pag nabenta nyo na yung, ano nyo, yung product nyo, ipang-rehead nyo yun. Okay, wag nyo pong gastusin yung kinita nyo na, ay, Yes. nabenta ko na lahat ng 17 barley juice. Hindi ka pa diamond eh, di ba? Gold mo, diamond. Iikot mo yun, ipang-rehead mo uli, ibenta mo, rehead. At ang maganda doon may cashback, di ba? Kasi may cashback tayo ng 4,000 or 2,500 pag sa Pilipinas. Okay, so ayan ako guys, marami pa tayong exciting pa na mangyayari sa ating business. And mga announcement natin, 22 February 22 may fun run. Sino ba yung mga nasa UAE na gusto pong sumama? Okay, ma-experience yung fun run. Of course, you're gonna see also Boss John, Boss Carl. Ayan, i-message nyo na po yung mga coaches nyo. And then sabi nyo, Coach, sabi ni Ma'am Janet, baka pwedeng sumama daw kami doon. Okay, pero yun nga lang po talaga, mag-arrange kayo ng sasakyan. Kasi hindi po Akala ko sagot naman ng yung Sandra company yun. tatakbo. Hindi. Padra ng sports car. Ayan, okay. And also, February 23, wag niyo pong palalagpasin. Boss Joe and Boss Carl will be there in Dubai office. GBO po yun. Kung meron kayong guest, much better hakutin nyo na on that day. Kasi hindi pa ba magpipayin yan? Mga may-ari na mismo makikita nila, 'di ba? At maririnig sa ating pong business presentation on Sunday. Okay, so that's all. Open camera po tayo para mag-picture taking.
Ayan. Hey, Ma'am Carol. Ma'am Carol, baka nagkikwenta na ng mga budgeting mo. Oh, matuto na kayo ha. Diba? Next time, titingnan ko yung mga ledger nyo ha. Naku, may assignment pala next time. O, diba? Magpa-part Okay, 2 so tayo niyan. picture na po. Ayan pa si Sir Gilbert. Ayan, okay, ready? Ayan, Kiro. Ayan, okay, ready? One, two, three. Ayan. Okay, thank you so much po. At mamaya, we have a replay for UAE. Yan. Thank you so Okay, so much. Ma'am Annie, pa-send na lang po ng recording. Thank you so much. Magre-record pa ako. Ayan. Hey, Sige po. Gilbert. Thank you. God bless. Bye-bye. Inaanak ko yan si Gilbert to. Wow. Ayan. Bagong franchisee yan nasa US.